Ano pang hinihintay mo? Subscribe now and click the bell para updated ka sa mga latest Pinoy movies na handog ng Octo Arts Films. Oh, my love, my darling, I wondered for your touch. I know. Oh, no. Uy. Efren, bakit napagal ang garahe? Hindi na pwedeng pasada to eh. Kalbo na yung mga gulong, oh. Ha? Anong kalbo? Hindi pa kalbo to, ah. Pwede ba to? Ang bira ka! Alam mo, mabuti nga pinapalabas kita sa jeep ko eh. Buti nga pinapasado kayong jeep nyo. Piloso po ka! Yung boundary! Bakit akong bibigyan ng boundary? Ilang beses ako na-flat kanina? Boundary. Kari. Wala akong pakialam! Gusto mo mukha may boundary ka? Ha? Teka, sandali. Nangangatwiran lang ako. Tingnan mo ah. Kahit sa mukha mo daan ng gulong ng jeep mo, siguradong flat yan. Talas oh. Hoy! Huwag mong babastusin ang kuya ko! Ha? Oh, isa pa to. Ramp road. Ha? Grabe. Ha? Niloloko mo ba kami? Ano? Sinabi ng plat ang mga gulong nyo eh. Tigas ng ulo. Oh, Efren, napasyal ka. May problema ako kay Mang Nato eh. Hinihingi na naman ako ng boundary. Alam niyo naman ang gulong ng sasakyan nun eh. Madaan lang sa tinik ng galunggong, flat ka na. Ikaw lang naman nagsusubiksik dun eh. Noon pa, niyayaya na kita na sa akin ka na lumabas. Kayo nga sinadya ko rito eh. Bueno, bukas, kung gusto mo, magsimula ka na. Alas 4 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Okay ba yun? Maraming po salamat. O sige. Sige, ha? Birthday ni Bebe ngayon, ah. Oh, walang problema sa pera. Mucho. Pera. Hoy! Teka rito. Pare, bakit? Bago ka rito, no? Oo, may nahanap lang ako dito. Teka. Pare, bag ko yan, ah. Pare. Dati sa'yo, ngayon sa amin na. Pare, hindi. Bag ko yan, eh. Pare! Matigas, ah. Ganun ba? Sige. Ha? Siga ka, ha? Ikaw talaga matanda ka? Nagdidilensya ka na naman, ano? Ha? Hindi naman taga rito yan, eh. Anong hindi taga rito? Kahit hindi taga rito yan, respetuhin nyo. Opo. Kung hindi, ako mga kalaban nyo. Hindi na po. Sige na. Pero, halika na. Alis dyan! Salamat, pare. Wala yun. Efren, salamat niligtas mo ako. Ngayon, utang mo sa akin ang buhay mo.
Efren? Huwag mo sabing, Nestor! Ako nga. Pambihira naman. Hanggang dito ba naman sa Maynila eh? Ako pa rin magsasalba ng buhay mo. Ganun talaga eh. Halika, doon tayo sa bahay. Pare, ba't ka ba naluwas ng Maynila? Kasi may nangako sa akin ng trabaho, pare. Huwag ka magpapaniwala sa mga ganyan. Drawing lang yan. Drawing? Ano yun? Halika. Ito sa amin, no? Oy, Efren, yung asawa mo manganganak na. Pare, halika, dali. Kuya, si ate manganganak na. Kamusta, ha? Yaku, Asawa ko yun eh. Mamaya kami pumasok. Masama yan. Baka mahirapan sa Masama? panganak ng asawa mo. Hintayin mo na mga panganak ng asawa mo bago ka pumasok. O sige, kayo nang bahala. O, ayan na, malapit na. Sige pa. Naku, anak, huwag mong pigilin ang pag-irin mo. Sige pa. O. Ayan. Sisilip lang ako, sisilip lang. Sige, Iro. Sige pa. Mamaya na lang. Mas mahirapan ang asawa mo manganak kapag Oho. nasa loob ka. Mamaya na. Nga pala, si Rodel. Utol ko. Si Rodel na ba yan? Ba? Binatang-binata na. Brako na, no? Sige pa, huwag mong pigilin. Sige pa, Ire. Yan, bigyan mo na mahabang Ire, anak. O, ayan. Sige, huwag kang tumigil, ha? Ire! Ayan na. Malapit na. Ire pa. Ire! Oo, nakikita yung asawa. Naghihirap sa loob, eh. Ire pa. Sige pa, anak, sige pa. Sige, Ire! Eh, kung lalaki, swerte. Ay, salamat. Ano? Ano? Si Kasani. Si Willie. Si Romel. Si Fidel. At si Alex. Sila ang makakasama mo sa mga operasyon mo rito sa Maynila. Siya nga pala. Ibinigay na sa akin ang listahan ng mga taong lilikidahin nyo. Ito yung mga taong umaabuso sa kanilang mga tungkulin. Pero bago ko ibigay sa inyo mga ito, kailangan malaman yung eksaktong impormasyon at lokasyon at binabagtas nila sa araw-araw. Nestor, dahil bago ka rito, si Alex ang makakasama mo para malaman mo pasikot-sikot dito sa Maynila.
Bumapargang si Carla. Hindi problema yan. Akong bahala sa kanya. Kung di siya makakuha sa Santong Dasalan, kukunin ko siya sa Santong Paspasan. Maraming lugar kang mapupuntahan dito sa Maynila. Nililito na nga ako eh. Tulad nito. Abulin natin! Huwag natin pakakawalan! Saan ka pupunta? Ano ba? Huwag ka nang pula! Sumama ka na! Pare, ano problema? Sino ba itong pakialameron to? Alam mo ba pinakamabuti mong magagawa, Carla? Umiwas ka sa mga taong yun. Baka dumating ang araw mapahama ka pa eh. Rochelle, may papakiusap sana ako sa'yo eh. Kung pwede, dito muna ako tumira. Yun lang pala eh. Siya nga pala si... Nestor, Alex, Sila nga pala yung mga taong tumulong sa akin. bakit ka ba hinahabol ng mga taong yun? Mga tauhan sila ni Don Pepito, isang drug lord. Ginagamit nila kami para maging isang drug pusher. Gusto ko na nga tumigil eh. Pero ayaw nila akong pakawalan. Oye, friend, nanganak na pala si Leonor. Oo, pare. Ano naging anak mo? Lalaki. May junior na ako. Paano yan? Hindi ka na makakapasada ngayon. Pakisabi kay Mang David, tatanghalin ako, tatapusin ko itong labahin. O sige, ako nang bahala doon. Salamat, Una na ha? ako. Ingat. Ito, kuya. Mena. Ang bagal mo ah. Pare, Oh, pare. Ikaw kumusta? pala. Kamusta lakad mo? Malabo nga eh. Wala nangyari. Ha? Wala eh. Halika sa taas. Oh, ikaw na magtapos yan ha. Kuya pare. naman, oh. Ang dami nito eh. Halika pare, panik ka. Yung kababata ko. Yung kinikwento ko sa'yo. Si Nestor. Siya yung kababata mo sa probinsya na parang kapatid mo na. Siya nga. Ano pare, pogi ba? Kamukha ko? Pare, kamukha ng misis mo ah. Oo nga. Aba, syempre naman kamukha ni Commander. Oo. Halika, umupo ka. Kape tayo. Upo ka. O ito pare. Alam mo pare, mahirap ang buhay dito sa Maynila. Pare, payong kapatid. Nagtatao sa mga taga-probinsya. Nagsisiksikan sila rito. Katulad mo. Eh friend, kung pwede sana eh. Sumama muna ako sa'yo. Kahit pangkain lang. Kung pangkain lang, walang problema.
Mabayad, oh. Pare, kunin mo yung bayad. Ilan ho to? Isa lang. Ano pare? Ayos ba? Okay lang. Sanay ka rin. Ito ba ang pangakong kaunlaran para sa ating uring manggagawa? Hindi! Ang makipagsabwatan sa mga dayuhang kapitalista upang yurakan ang ating mga karapatan para sa ating ikaunlad? Ibagsak ang mga kapitalistang yan na walang habang pinahirapan ang ating mga kauri! Para daw. Oh, pare, senyas ka nga dyan. Tatabi ako. Huwag tayong tuluyang magpasakal mga Boss, kasama. konting tulong ho. Paglaban natin ang ating mga karapatan. Pare, pakiabot. Salamat ho. Kaya mga kasama, huwag niyong isuko ang laban! Nasa likod Efren, sandali. kami hanggang sa makamit natin ang tagumpay! Ibagsak ang uring mapang-api! Ibagsak! 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 Sandali lang. Magkakawang ising at makilaban ng makanta ng kalayaan. Ano ibig sabihin nito? Nakikibaka para sa kapakanan ng mga manliit na naaapi. Ang alam ni Ine nag-aaral ka. Nag-aaral pa naman ako, kuya eh. Kaya lang gusto ko lang madagdagan ng kaalaman ko tungkol sa batas. Para hindi naman kayo madaya at maulo ng mga imperialistang dayuhan na yun. Problema ba? Pare, si Cecil. Si Cecil to? Ang bihira. Kung magkakasalubong tayo sakali, hindi kita makikilala. Kayo si Kuya Efren? Kayo rin ho eh. Munti ko nang di makilala. Paano, kuya? Babalik na ako sa picket line. Sige. Sige. Sige ho. Pare, nainip na yung mga pasahero. Papasada pa tayo. Tara. Kaya mga kasama, kailangan magkaisa tayong lahat laban sa mga dayuhang mapang-api. Huwag niyong bayaang yurakan nila ang ating karapatan. Walang mga api kung walang pang-api. Ipaglaban ang ating karapatan. Ipaglaban! 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 Alam mo pare, ang mapapayo ko lang sa'yo, di kayang subuting pauwi na lang si Cecil sa probinsya. Delikado si isang dalagang katulad niya sumali sa ganyang strike. Tigas ng ulo eh. Naintindihan ko siya. Ako rin ganun eh. Pinaglalaban ko karapatan ko kapag may maabuso sa akin. Tsaka isa pa, bata pa yan eh. Delikado para sa kanya sumali sa mga ganyang strike. Sandali ah. Ayun, nabulin nyo! Oh! Ano ba nangyari? Ay nako, Efren. Kanina pa ito hinahabol ng mga tarantadong yun eh. Ikaw naman kasi Totoy eh. Tigil mo na yung pagtutulak. Magbago ka na. Maraming salamat, Efren. Tumitiwlag na ako sa samahan nila eh. Pinipilit ko magbagong buhay. Parati na ba nila ako sinusundan? Ayoko na eh. O, Chairman. Ano nangyari? O, Toto, sabit ka na naman daw sa gulo ah. Naku, hindi ho. Kumakain lang kami ng hapunan, may biglang dumating na 3 lalaki. Pagkatapos nung hindi namin buksan, kiniba yung pinto. Ang ginawa naman itong si Toto, tumakbo sa likod. Pagkatapos hinabol ho siya. Mamaya na paliwanag. Sumama ka muna sa amin. Sargento, napakaliit na bagay nito. Doon na lang namin dadalhin sa barangay hall para i-blatter. Kasi, Chairman, Pare, palato na lang natin to kay chairman. Mahirap na eh.
baka tayo sumabit, di ba? Oh. Sigurado ka? Oo. Sa ibang araw na lang natin tumba. Sige. Pare, maswerte ka ngayon. Pero mag-iingat ka. Baka bukas malasing ka naman. Naintindihan mo? Sige. Hey, Chairman! Tuloy na ho kami. Pare, salamat. Chairman, sige, Maraming bahala ka salamat, ha? Alam ng Diyos na gusto ko magbagong buhay. Pero paano naman, Chairman? Kung buhay ko naman ang magiging kapalit. Ayoko pang mamatay. Marami pa akong pagkukulang sa aking ina. Toto, makiisa ka sa akin. Sabihin mo sa akin kung sinong supplier mo ng drugs, kung sinong nagpapagalaw sa'yo sa lugar na ito. Bibigyan kita ng proteksyon. Konting panahon pa, Chairman. At ituturo ko rin sila sa inyo. Paano ba yan? Namukha na kayo ni Chairman. Sir, kung hindi naman namin sinalo yung dalawang kokok na yan, eh baka lalo tayong napahamak. Saka sir, hindi naman namin kasalanan eh. Merong isang tarantadong taga-Rona na kialam. Efren daw ang pangalan. O siya, nandyan na yan. Pero kinakailangan, itumba nyo na yan totong yan. Masyado na maraming alam sa operasyon natin. Kailangan wala nakakaalam. Kung maaari lang. Dahil sisiw lang yan taong yan. Sisiw lang yan, ha? Kayo pala, Don Pipito. Napasyalo kayo. Mabutit nandito ka, Major. Halika mag-usap tayo. Major, may mahalagang lakad kayo bukas. Sabi ni Congressman, 200 kilo. Malaking halaga yan. Ang drop point ay between Cavite and Corregidor. Mag-iingat kayo. Bati niyo na. Tandaan, ha? Malalay lang ha. Oh. Sige, sige. Tandaan, no? Yan. Okay. Ano? Saka na natin deliver kay Mr. Ong yan. Mabuti pa, tago muna natin dito. First class tong siyabong to. Mr. Chen, there is no recourse but to give in to the demands of the strikers. Everybody knows I'm a public official and I'm supposed to take care of the interests of the people. Otherwise, I will suffer the consequences in the coming elections. My candidacy is at stake. I don't give a damn about your candidacy. What I'm concerned about is my personal interest and my investments. I didn't come to the Philippines to invest for nothing. I want my money's worth and its profits. It's the profits that I want. Mr. Chen, the management is trying to negotiate with the union officials, and we should know the result in 2 days. I cannot wait for another 2 days. Good morning, Mr. Chen. May sumpong na naman yata yung chick na yun. Masyado yata mainit ang ulo ni Mr. Chen, Congressman. Pinoproblema niyang strike sa factory. Gusto niya, itigil ko agad ang strike. Ayaw naman niyang pagbigyan ng mga manggagawa. Pwede ba yon? Uy, di wag niyong bigay. Marami naman paraan para matapos yung strike na yan. Guluhin. Ganun ba? Alam mo, Pepito, ako ngayon naiipit eh. Kung mo alam nila na stockholder ako ng kumpanya, kung alam nila na ako ang nagpanukala
na itaas ang sweldo ng mga manggagawa, ako ngayon ang inaasahan nila na magpatupad ng batas na yon. Pag hindi ko sila pinagbigyan, malamang damputin lang ako sa kangkungan sa darating na eleksyon. Ibigay niyo gusto nila. Hindi rin pwede yun eh. Alam mo, kapag binawi ni Mr. Chen ang kanyang puhunan, babagsak ang negosyo ng kumpanya. Eh alam mo naman, laway lang ang puhunan ko sa negosyong ito. At malaki ang utang ng kumpanya sa bangko dahil sa pagpapatayo ng factory niyan. At pag nagkataon, sisingilin ako ng bangko, wala ko ibabayad. And it's possible I will lose everything I have. Dahil pangalan ko lang ang nakalagda sa aking inutang. Ito nga pala, Congressman. Kaya kami nagpunta rito tungkol sa shipment natin. O nasa na? At ang pera? Hindi ko nakarating ang shipment kay Mr. Ong, Congressman. Anong ibig mong sabihin din nakarating? Nagkaroon ba ng bulilyaso? Hindi naman, Oh, kung di na-deliver kay Mr. Ong ang mga epektos na yon, nasaan? Huwag po kayo maglala. Nasa isang seconds. May tao tayo nagbabantay ron. Major, kailangan may dispatcha mga epektos na yan. Malaking pera yan. Yang shabu. At kailangan ko yan sa aking kandidatura. Bakit to, Congressman? May election pa ba? Major, nagpapatawa ka ba? Siyempre may eleksyon pa. I beg your pardon, Congressman, pero usap-usapan na po ang pagbaba ng martial law. Anong martial law pinagsasabi mo? May kilala ka pa bang gustong ibalik ang martial law? Gaya po ng sinabi ko, nagiging usapan na ang pagbaba ng martial law. Kailangan po kasi ng gobyerno natin na i-control ang pagtaas ng presyo ng mga bigas at bilihin. At ganun din po, pigilan ng mga kapitalista sa pang-aabuso sa mga kapwa nila. Major, you disappoint me. May kakulangan pala ang iyong kukote. Meron ka bang kakilalang negosyante na gusto pang ibalik ang diktaturang sistema? Ha? Gusto mo bang maglayasan dito sa bansa natin ang mga foreign investors? Gusto mong lumubog ang ating ekonomiya, paglayas nila, paglabas nila? Hindi lang yan, Congressman. Paano na rin kayo? Tsak na matitigil ang patagunin yung aktibidad. Partner, kailangan ba natin pag-usapan yan dito? Major, hindi ko alam kung paano mo gagawin to. Pero gusto kong itigil mo ang strike sa factory before tomorrow morning dahil hindi nagbibiro si Mr. Chen sa kanyang banta. Kung sasama ka sa strike bukas, Efren, mag-isip ka naman. May anak na tayo. Eh kung yung kinikita mo pa nga lang ngayon, kinakapos pa. Kaya kami nag-i-strike para guminhawa ang buhay namin mga tsuper. Kailangan ko makiisa para sa prinsipyong pinaglalaban namin. Prinsipyo? Puro ka na lang prinsipyo. Kaya bang busugin ng prinsipyo mo ang kumakalam nating sikmura? Efren naman, nakikita mo naman Wala na nga tayong maisubo, pumapayag pa rin ako na papag-aralin mo yung kapatid mo. Dahil nga ang sabi mo, pag nakatapos na siya, makakatulong siya sa atin. Tinitiis ko yun. Initiis ko yun. Anim na buwan na lang, matatapos na si Rodel. Ano? 6 na buwan pa yun 6 na buwan pa tayo maghihirap? Efren, wag na lang akong isipin mo. Itong anak mo na lang. Kung sa gatas at gatas na rin lang, yung pinakamura na nga ang binibili natin, tapos sasabayan pa ni Rodel na araw-araw humihingi ng baon? Kapag hindi ka pumasada bukas, anong ibibigay mong pambaon? Paano kami ng anak mo? Leonor, huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan.
Nahihiya ako kay Ate Leonor eh. Totoo nga sinabi niya. Nakakabigat na ako sa inyong mag-asawa. Huwag mo intindihin yun. Alam mo naman ng ate mo eh. Mainit lang ulo. Kung ano sinasabi. Ilipas din yun. Eh, semester na lang naman. Matatapos na ako. Kaya mo ako nalang gagawa ng paraan para sa pag-aaral ko. Yan ang wag mong gagawin. Akong bahala. Kahit anong mangyari, tutuloy mo pag-aaral mo. Yan ang pangako ko kay Nea, Titay. Mabuti pa eh. Pahinga ka na. Alam mo, tama rin ang sinabi sa akin ng magulang ko. Hindi ganun kadaling mabuhay dito sa Maynila, gaya ng nangyayari sa akin ngayon. Ano binabalak mo? Siguro babalik sa amin. Siya nga pala, nahiwagaan ako sa pagkatao mo. Ano ba talaga ang trabaho mo? Katulad mo, gusto ko makipagsapalaran dito sa Maynila. Gusto kong kumita para sa pamilya. Bakit? May asawa ka na ba? Wala. Para sa magulang ko yan at kapatid. Oh, tigil yan! Oh, tama na yan! Tigil yan! Ano ba problema nyo? Itigil niyo itong welcome to! Eh, hindi pa kami nagkakasundo ng management dito eh. Kung kayo hindi nagugutom, kami nagugutom! Asim! Ariel! Ariel! Mga kasama! Tulungan niyo ako! Dali! Huwag na ho kayo mag-alala. Ilalakad na ho ng abogado ng Union tungkol sa pagkamatay ni Ariel. Cecil, Ano ng balita? mukhang nilakad ng mga abogado nila ang kaso. At pinalalabas nila na hindi member ng union si Ariel. Hindi nga tayo manggagawa pero tayo nakikipaglaban para sa karapatan nila. May suspecha ako. May suspecha ako na kumikilos na naman walang yung congressman na yun. Anong gagawin natin ngayon? Cecil, Kung ang pag-uusapan natin, kuya,
Ngayon tungkol sa pag-uwi ko, wag na lang. Dahil may mahalaga pa akong tungkulin sa aming kilusan. Yun nga ang pinunta ko rito. Para pakiusapan ka. Kailangan ka ni inay. Nandun ka naman, di ba? Hindi mo naman pababayaan ng inay. Isa pa, kailangan ko matapos ang aking pag-aaral. Hindi kaya malason ka ng tungkulin mo. At makalimutan mo ang iyong pag-aaral. Lalo lang akong pinatitibay ng aking tungkulin, kuya. At iminulat ako sa katotohanan na kailangan ko maging matalino. Dahil kami na lang ang pag-asa ng mga mangmang na inaapi. Tulad mo, hindi ka nakapag-aral, di ba? Kaya habang panahon ka lang magiging mangingis na lang hindi mo alam ang karapatan mo. Tandaan mo to, Cecil. May tungkulin ka pa rin kay inay. Hindi ko nakakalimutan yun, kuya. Toto! Toto! Huwag kang makikialam dito. Baka gusto mo, ikaw sunod ko. Ha? Sige na! Alis na! Alis na! Gusto mo ikaw tapusin ngayon? Ha? Sige, tuloy mo. Ayan. Halika, sumama ka sa amin. Efren! Pare, tara na! Tara. Ano? Pipirma ka ba o hindi? Hindi ko pipirmahan yan. Dahil hindi ko ginawa yung nakasulat dyan. Ikaw rin. Baka hindi ka tumagal. Masyado kang pakialamero. Tignan natin ang tigas mo. Sir, dito po ba din na lang asawa ko? Ano pangalan ng asawa mo? Efren Panganiban po. Doon, pumasok ka na. Efren, anong ginawa nila sa'yo? Pilit akong pinapaamis sa hindi ko ginawa. Police brutality yung ginawa nila sa'yo. Pwede mo silang idemanda. Dito ka bang pakialamero ka? Bugado ka ba niya? Jeprox? Kaibigan niya ako. Baka gusto mo dumamay sa kaibigan mo. Pwede ka rin namin ipasok. Bakit? May problema ba rito? Sir, itong si Jeprox kaibigan ni Efren. Idedemanda raw tayo ng police brutality. Kung ako sa'yo, kaibigan, tatahimik ako. Ikaw mo yung bibig mo. Baka kasuhan din kita. Leonor, mabuti pa siguro. Umuwi na kayo. Baka mapano pa tong bata. Hindi ako aalis dito. Baka kung anong gawin nila sa'yo. Pero kinausap ko na si Chairman, gagawa siya ng paraan para mailabas ka rito.
Magandang umaga, Don Pipito. Ano kinaganda ng umaga? Turo niyo kami makausap. Tungkol ba saan? Bakit pati bata ko tinangan nyo? At ikinulong nyo pa? Baka pati ako masabit yan. Pasensya na, Don Pipito. Maraming nakakita eh. At isa pa, nakialam na naman who's chairman. Gawan nyo ng paraan ng bata ko. Huwag kayong mag-alala, Don Pipito. Akong bahala ron. Kaya nga pala, Bilyar. Sir, kailangan gumawa ka ng paraan. Doon sa nauling bata ni Don Pipito. Aregloy mo yung taong yan. Madali lang niya, sir. Good morning, sir. Morning. I want you to release Efren Panganiban right now. But sir, he's charged with illegal possession of firearms. Kaya niyo bang patunayan yan? Yes, sir. May hawak siyang baril ng abutan namin sa lugar ng insidente. Lumang tugtugin na yan, Sargento. Masyadong palasak yung katwiran nyo eh. Kung gusto nyo, buong barangay ko ang testigo na hindi kay Efren ang baril na yon. Ang hirap naman sa inyo, Chairman eh. Palagi nyo kami kinakalaban eh. Paano naman malulutas ang krimen sa lugar nyo kung palagi nyo kami binabangga? Naku, Sarge, kaya kong disiplinahin ang mga nasasakupan ko, ha? Patulad ni Toto, isang drug pusher. Bago pa siya namatay, sinabi na sa akin ni Toto kung sino ang mga taong nagpapagalaw sa kanya. At anong ibig niyo sabihin? At saka na natin pag-usapan yan, Major Fuentes. Pagsabihan mo itong mga tauhan mo na mag-ingat-ingat. At kapag nakakuha ako ng sapat na ebidensya, mabubulok sila sa kulungan. At kailangang mapasailalim sa paraffin test, Efren. Bilyar, Sir, release mo si Efren. Chairman, makakalaya na ako. Oo, tinulungan tayo ni Colonel De La Cruz. Sir, marami po salamat sa tulong nyo. Balang araw, ikaw naman makakatulong sa akin. Boss, Garillo. Hindi ako naninigarilyo. Sir, identified na ng Sparrow ang pumatay kay Sargento. Kahit na sino pa sila, I want that case solved in 24 hours. Yes, sir. Yung mata medyo singkit ho ng konti. Ganito? Ganyan ho.
Alvarez, sir. Villar. Sir. Parang namumukhaan ko itong taong to. Di ba... Siya nga pala pare, naghahanap ng driver yung operator namin. Nabanggit kita, okay ba sa'yo? O sige, kailangan ko ng trabaho eh. Ayos. Dalihan mo! Panestor! Mga pulis! Pare! Hamulin niyo! Bilis! Bilis! Efren! Tayo! Anong kasalanan ng asawa ko? Di ba kaibigan mo to? Sagot! Siya yung sparong pumatay sa kasamahan naming pulis. So, ibig sabihin, sparo ka rin. Kaibigan ko siya. Pero wala akong alam sa binibintang niyo. Ng pusa, marami ka sa tatalingan na! Kaya na! Dadali ng asawa ko! Bali dyan! Diyan ka lang! Limor! Diyan ka na lang! Diyan yung asawa ko! Hindi sa NPA! Dadali na sabi! Sandali, Sarge. Sarge, ano ba ang problema? Tinuhuli namin si Efren. NPA pala to eh. Sarge naman, nagkakamali kayo. Hindi NPA yang si Efren. Tahimik na tao yan. Kaya lang nasasangkot sa gulo dahil pinagtatanggol niya mga taga rito. Hindi totoo yan! Mabait si Efren! Tama! Kaya lang nasasangkot siya sa gulo dahil na rin sa pagtulong sa mga taga rito! Hindi yan NPA! Nagkakamali kayo! Pag dinala nyo ngayon si Efren, Sarge, mananagot kayong dalawa sa akin. Ang isa pa nasa ng warrant of arrest nyo? Men! Let's go back to headquarters. Come on! Ngayon, alam mo na kung ano ko. Wala akong pakialam kung ano ka man. NPA, rebelde, o hitman. Hindi mo ba alam? Pati pamilya ko muntik na madamay. Bakit hindi mo sinabi sa akin? May mga bagay na hindi maaaring ipagtapat. May sinumpaan ako, Efren. Tapos na labanan. Iba na gobyerno ngayon. Marami na sa katulad mo ang nilunok na ang prinsipyo. Nagkakamali ka, Kuya Efren. Habang dumadaming naapi, lalo kaming dumadami. Lalo yung pinahihirapan ng mga naapi. Dahil masyado nyo silang pinapaasa. Alam nyo ba, ang pag-asenso ng isang tao ay nasa kanyang sarili. Kung may pantay-pantay na karapatan. Karapatan? Yan naman palagi sinasabi nyo eh. Yan ang pambulag nyo sa mga tao. Na wala tayong pantay-pantay na karapatan. Pwede magbantay ang mayaman at mahirap. Ang tamad at masipag. Ikaw, Kuya Efren, may pag-asa ka pa bang guminhawa? Mabibigyan mo pa ba ng magandang kinabukasan ng pamilya mo? Kung naghihirap man ako, kasalanan ko. Dahil hindi ako nakapag-aral. Pero sisikapin ko mabigyan ng magandang kinabukasan ng aking anak. Sa sistema ng ating gobyerno ngayon, wala nang pag-asa. Eto na naman kayo.
Palaging gobyerno sinisisi nyo. Simulat sa pulyan na naririnig ko eh. Gagawa pa ng batas ang gobyerno na hindi makakabuti sa tao. Hindi ko sinasabing mali ang batas natin, kundi ang mga taong nagpapatupad nito. Nestor, kung sakaling magtagumpay kayo sa pinaglalaban nyo, hindi ka kaya matulad sa iba. Maghangad, marami na ako nakilalang katulad mo. Mapakaliwa o mapakanan. Nagbaba ng armas. Pero nasan ngayon? May matataas na posisyon sa gobyerno. Di kotse, may mansyon. Mahirap mo nga maunawaan ang aming pinaglalaban. Dahil maliit lang ang mundong ginagalawan mo. At isa pa, nilalaso ng isip mo ng propaganda ng gobyerno. Magkaiba tayo ng paninindigan, Kuya Efren. Magkaiba na ako magkaiba. Pero Nestor, isa lang pakikiusap ko sa'yo. Bilang kaibigan, bigyan mo na lang ako ng katahimikan. Huwag mo nang damay pamilya ko. Ako nga pala si Don Pipito. Anong kailangan niyo sa akin? Dinalang kita ng biyaya. Alam kong hirap na hirap ang buhay mo. Anong ibig niyo sabihin? Napakadali, Efren. Bibigyan kita ng malaking pera. 50,000. Tumahimik ka lang. Huwag kang titistigo sa pagkamatay ni Toto. Kung gusto mo, ikaw ang pumalit kay Toto, giginhawa ang buhay mo. Anong ibig mo sabihin? Magiging pusher ako sa lugar na ito? Hindi pusher ang tawag doon. Businessman. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo alok ko para kang nakasandal sa pader. Hmm? Huwag mong tatanggapin ng alok, Efren. Tabag sa batas yun. Hirap na tayo. Kumakalam na mga sikmura natin. Kung tatanggapin ko alok ni Don Pipito, siguradong giginawa buhay natin. Mabibili ko ng mamahaling gatas si Baby. Pati si Rodel, matatapos yung kanyang pag-aaral. Yan lang bang paraan para guminhawa tayo? Eh, ganun talaga eh. Anong magagawa ko? Binabasura ko na prinsipyo ko. Eto ha, tignan mo. Eto ang practical ngayon. Alam mo ba na mahihirap? Sa patalim ng kumakapit. Pero iba na ngayon. Iba na ngayon, Leonor. Kahit sa bala, kakapit ako. Friend, pinapatawag ka ni Chairman. Si Popong Adik nagwawala na naman. Binubugbog yung kanyang ama. Popong! Popong! Hindi mo ang bibigyan ng pera? Pera! Ibigay mo na! Ano? Lahat na appliances na ibenta ko na. Ang TV, ang ventilador, ang refrigerator, anak. Maawa ka. Eh, ano pa? Eh di ibenta mo tong bahay. Ang bahay matagal na nakasala. Malapit na nga itong maramata, anak. Maawa ka na. Bakit ano nangyari? Nakakarga na naman si Popong. Hindi makapasok ang mga tanod ko. Patataga ng tarantado eh. Mga ng paraan.
Akong bahala. Anak ka! Ha? Hindi mo naman kayang buhayin! Kokong. Uy! May dumating na Boy Scout! Tulungan mo ako, friend. Magpapatulong ka pa, ha? Efren! Baka di mo ako kaya? Ha? Heavy ang kargat mo, Wits! Si Superman ako! Ha? Relax ka lang. Superman! Sige, Abet! Abet! Nasaktan ho ba kayo? Salamat. Siyempre, salamat. Chairman, ayos na. Babalik na sa normal yan. Pakuha na sa matanod nyo. Salamat ha. Kami Sige. na bahala. Sige na. Thank you! Ano nangyari kay Mang Temyong? Muntik ng patay ni Popo ang ama niya. Kapag tinanggap mo ang alok ni Don Pepito, hindi lang yan ang maaaring mangyari sa lugar na ito. Baka mamaya isang araw, kami na ng anak mo ang patayin ng mga adik dito. Friend, kaya ko pa magtiis. Arloy! Yossi, Yossi. Ano ba naman, Lulu? Wala pa bang customer? Eh, paano ba naman? Ang gusto ng hapon, 1,000 lang. Ang barat naman. Oh, natuto na kasi. Hindi mo na maloko. Tanggapin mo na kasi yan eh. Walang-wala na ako, bibili pa akong guts ng anak ko. Oh, sige, 30% on sa akin. Tara. Sige na. Ayun siya, oh. Maiwan na lang kayo dito, ha? Hintayin nyo na lang ako. Yossi. Gusto mo raw ako makausap, kuya? Kailangan mong umuwi. May sakit si inay. Yossi. Hindi pwede, kuya. Kung gusto mo, ikaw na lang. May mahalaga pa akong tungkulin sa aming kilusan. Mas mahalaga pa ba kay inay? Bakit? Ganun ka rin naman, di ba? Mas mahalaga sa'yo ang tungkulin. Cecil, nakikiusap ako sa'yo. Tama nang ako na lang ang makibaka. Iba ang militanteng pakikipaglaban ninyo, kuya. Ang sa amin ay pamamahayag na pakikibaka. Iisang layunin lang yan, Cecil. Hindi na kailangan dalawa pa tayo. Ako na lang. Hindi, kuya. Dapat ako na lang. Masyado na ako natatakot sa maaari pang mangyari sa'yo.
masyado ng marahas at mapusok ang uri ng iyong pakikipaglaban. Kaya kuya, nakikiusap ako. Nakikiusap ako. Hanggat may panahon pa. Hanggat maaga pa kumalis ka na sa inyong samahan. Pagod na rin ako, Cecil. At nalilito. Hindi ko na alam kung sino ang tama at mali. Hello, police station? Kuya, parang awa mo na. Parang awa mo na. Para sa akin. Para kay inay. Maawa ka. Parang awa mo na, kuya. Para sa amin. Ano mangyayari sa amin pag nawala ka, kuya? Kuya, please. Tumalas ka na. Para sa amin ni inay. Alam nyo, may babalita ako sa inyo. Tinayagan ako ng kuya na mag-aral sa Maynila. Talaga? Naku pagbutihin mo ang pag-aaral Siyempre. mo. Para hindi masayang ang pagod ng kuya mo. Ang bait-bait niyo talaga. Siyempre naman, inay. Kaya kayo, dapat magpagaling na kayo. Kuya, ang bait-bait mo talaga. Wala na akong makikita na kasi bait mong kuya sa buong mundo. Ikaw lang. Diba, Nay? Kanestor! Mga pulis! Alex! Si Cecil, inayin mo na! Please! Cecil! Cecil! Tara na! Dali! Kuya. 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 Walang bahala kay inay. Kuya. Kuya, huwag mo pababayaan ang inay. Kuya. Cecil? 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 May problema tayo, Johnny. Mahigpit na sa atin ang bagong direktor ng NARCOM na yan. Dahil sa nangyari kay Toto at sa pakikialam ni Colonel De La Cruz. Hindi na pwedeng sa nabotas ibagsak ang mga epektos. Out of stock na ako. Kailangan na ng mga bata. Saan nyo ba binabalak ang bagong drop point? Johnny, wala na tayong problema. Sa Ilog Pasig natin padadaanin. Bilib ako sa tapang mo, Efren. At ngayon ginagamit mo pa utak mo. Alam kong kilalang kilala ka sa lugar ninyo. Iniidolo ka. Walang maghihinala. Na siya buwang ibababa ninyo. 50 kilo yun. Milyon-milyon ang halaga, Efren. At sa pamamagitan mo, madaling mailulusot ang mga epektos. Yayaman ka na.
Ayan na sila. Thank you. Mga pulis! Mga pulis! Efren! Please! Tama na yan. Search the area! Please! 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 Please ako! Ito ka mo lang! Please! Dali! Please! Tignan mo! Sir. Friend, tagumpay ang mission ni Colonel. Congratulations. Maraming salamat to. Remember, you're now under my custody. Oo, sir. Let's move, man! Okay, men! Move, move, move!
Tenor? Tenor? Efren, inaapoy ng lagnat si baby. Kailangan dalhin na natin siya sa ospital ngayon na. Amin na. Akin na. Oh, baby ko. Baby ko. Ako, anak Dala mo. ko. Halika na. Efren! May mata ko na! Tara! Ito lang ang tandaan mo, Efren. You're still under my custody. Hindi ka mo kriminal na napatay mo. Wala ka ng pananagutan sa batas. Kung ano man ang gagawin mo, ipalam mo muna sa akin. Alam mo, sir, minsan hindi ko maintindihan ang batas. Ako na tumulong sa inyo. Kriminal pa napatay ko. Tapos ako pang may kaso. Paano ko ako napatay? Mayroon tayong human rights law. And we have to respect it. Human rights? Alam ba naman kriminal yan? Katulad nitong Pipito. Nang dahil sa kanya, naging talamak sa bisyo ang mga taga rito. Sir, pinapaikot lang yata kayo ng taong yan eh. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin kayang kasuhan. Hindi ganun kadali yan, Efren. We still need strong and sufficient evidence. Ebidensya na naman, sir. Nakuha natin droga. Hindi pa ba sapat yun? They still need due process of law. Kailangan dumaan pa rin sila sa korte. Korte? Gano'n naman kaya katagal yun? Hindi kaya bago matapos yung kaso eh. Drug addict na rin tong anak ko. Minsan, parang wala na akong tiwala sa batas na sinasabi nyo. Pati sa inyo, sir. Dahil lang kaya nyo lang banggain, mga sisi at galamay. Bakit ang ulo? Hindi nyo kaya? O wala kayong balak sagasaan? Parang may kulay yata ang ibig mo sabihin. You're dumb shit. Ibahin mo ako sa ibang militar. Hindi ako pwedeng diktahan ng kahit sino man pagdating sa hindi tama. At ito, tandaan mo. Kapag sumuway ka sa utos ko, ako makakalaban mo. Alam mo, sir, sa nangyaring ito sa akin, gusto kong malaman mo na wala na akong tinutuping banig. Ayos na ba sa'yo yan, pare?
Alam mo bang matagal nang pinakatago-tago ng itay kong baril na yan? Ang hindi niya alam ngayon, kinuha ko. O paano pare? Alis na ako. Pare, maraming salamat. Ayos lang yun pare. Kuya! Efren, bagay sa kanya ang pulis ah. Kuya, habang buhay kong tatanungin utang na loob sa ito. Hindi ka ba natutuwa, kuya? May kapatid ka ng pulis? Kung buhay lang si inay, mas higit siya matutuwa. Ito lang tanda mo, Rodel. Igalang mo sana ang uniforme mo. Ito lang ang pangako ko sa iyo, kuya. Taas na mo ako may pagmamalaki. Tapusin niyo muna ang misyon niyo dito sa Maynila bago kayo bumalik sa Mindanao. Sir, kami ang pinadala ni Colonel Mendoza para security ni Congressman. Kayo ba? Sumunod kayo sa akin. Good morning ho, Good morning, Congressman. Good morning. Kayo ba pinadala ni Colonel para sa security ko? Opo, Congressman. Aba, yung babataan nyo ah. Eh, kagagraduate lang ho namin, Congressman. First assignment ho namin to. I see. Oh, follow me. Alex, tulungan mo ako!
Ano nangyari dyan? May inaambu sa rento. Tara, tara. Kumusta siya? I'm sorry. Hanggang dito ba naman sa Maynila? Ako pa rin ang magsasalba sa buhay mo? You know, Don Pipito, the Golden Triangle doesn't trust you anymore. Give me another chance, Mr. Wang. I'll show you that I can still manage the drug trafficking here. Matindi ka talaga, Efren. Pero, pumapatay ka ba ng walang laban? Hindi! Hindi ako katulad mo! Pati asawa ko, dinamay mo! Kilala mo ako, Efren. Isa akong sugarol. Kung gusto mo, magsugal tayo. Itaya mo ang buhay mo at itataya ko ang buhay ko sa isang parehas na laban.
Businessman ah. Ayo! Alugugin niyo yung bahay! Bilis! Der, walang tao. Tayo na! Hindi ako pwede magkamali, pare. Yung kaibigan mo si Nestor, yun ang hitman. Sila ang umambos kay Rodel. Efren! Efren! May mga pulis sa bahay ninyo! Kung ako si Efren, humingi na lang tayo ng tulong kay Colonel De La Cruz. Alam mo, Chairman, Diyos lang ang makakatulong sa akin. Utang ko sa'yo buhay ko. Ang problema, hindi ko alam kung paano ako makakabayad sa'yo.
May tungkulin ako, Efren. Hindi maiiwasan ang nangyari. Lalo hindi ko pwedeng iwasan ang mangyayari ngayon. Talaga yatang nakaguhit sa palad natin to. Kaya kailangan burahin. Bilin sa amin ni Canestor na huwag kami makikialam. Pare, bayad na utang ko sa'yo, ha? Ha? Pare, cool ka lang. Relax. Baka pwede nating pag-usapan to. Efren, huwag mo sabihing papatayin mo ako, pare. Alangan naman buhayin pa kita.